put people on, understand? Streets was happy. Everybody could eat. Yeah, Kung gusto mong maging matagumpay ang iyong negosyo, ay kailangan mong maging matalino at madiskarte. Ganyan nga ang ginawa ng mga successful drug lords upang lumago at lumawak ang kanilang operasyon. Nagagawa nilang tumakas mula sa mga autoridad, kung kaya't nagagawa pa din nilang pamunuan ang kanilang mga grupo sa paggawa ng mga ilegal na gawain. Ngunit sino-sino kaya sila at gaano sila katalino pagdating sa pamamahala sa kanilang mga operasyon? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ng 15 mga kilala at matatalinong drug lords. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si Pablo Emilio Escobar Gaviria ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong smuggler sa buong mundo at tinaguriang hari ng cocaine. Ipinanganak siya noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Bagamat lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, ay ginamit niya ang kanyang talino at diskarte para maging pinuno ng pinakamalaking sindikato ng droga sa kasaysayan. Samantala noong 1970s ay sinimulan ni Escobar ang kanyang operasyon sa pagpupuslit ng cocaine patungong United States at mabilis na lumago ang kanyang negosyo dahil sa mga kakaibang paraan na kanyang ginamit para maiwasan ang mga autoridad. Isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay si Escobar ay ang kanyang husay sa paggamit ng iba't ibang diskarte sa pagpupuslit. Gumamit siya ng mga eroplano, bangka at submarine para maitago at maipuslit ang cocaine. Sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan ay 80% ng cocaine na pumapasok sa United States ay galing sa kanyang grupo, ang Medellin Cartel. Maliban dito ay kilala rin si Escobar sa taktika niyang plata o plomo. Ibig sabihin aalukin niya ng pera o plata ang mga opisyal o tatakutin ng karahasan o plomo kung tatanggi sila. Gayun din, hindi lang sa pagpupuslit magaling si Escobar, marunong din siyang bumuo ng mabuting image para sa kanyang sarili. Nagpatayo siya ng mga hospital, paaralan at pabahay para sa mahihirap sa Medellin, kung kaya't marami ang tumangkilik sa kanya. Number 2, Joaquin El Chapo Guzman. Si Joaquin El Chapo Guzman ay isang kilalang drug lord mula sa Mexico at tinagurian bilang isa sa pinakamagaling na smuggler sa buong mundo. Ipinanganak siya noong December 25, 1957 sa Latuna, Sinaloa, Mexico. Nagsimula siya sa simpleng buhay ngunit umangat at naging leader ng Sinaloa Cartel na isang malaking grupo na nagpapakalat ng droga. Ang kartel na ito ay kilala sa pagpapadala ng mga droga tulad ng cocaine, marijuana, methamphetamine at heroin mula Mexico papuntang United States at iba pang bansa. Samantala, nakilala si El Chapo hindi lang dahil sa kanyang ilegal na gawain, kundi pati na rin sa kanyang talino sa pag-iwas sa mga autoridad. 2 beses siyang nakatakas mula sa mahigpit na kulungan sa Mexico. Noong 2001 ay nakatakas siya sa pamamagitan ng pagsuhol at noong 2015 ay muli siyang tumakas gamit ang isang tunnel na halos 1 mile ang haba. Ang tunnel na yon ay may ilaw, ventilation at motorsiklo, kaya ito ay itinuring na isa sa mga pinaka-ingenious escape sa kasaysayan. At bilang leader ng kartel ay magaling si El Chapo sa pagpaplano at paggamit ng iba't ibang paraan para maipuslit ang droga, tulad ng paggamit ng eroplano, barko at kahit submarine. Ang kanyang galing sa paggamit ng modern technology at taktika ang nagdala sa kanya ng tagumpay sa loob ng maraming taon. Number 3, Kunsa. Si Kunsa, nakilala rin bilang hari ng opyo, ay isa sa mga pinakamatalinong smuggler sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong 1933 sa Shan State, Myanmar at may lahing Chinese at Shan. Ang tunay niyang pangalan ay Chang Chi-fu, ngunit mas nakilala siya sa pangalang Kunsa matapos sumali sa isang rebeldeng grupo noong kabataan niya. Noong 1960s, siya ay naging leader ng isang malaking armadong grupo na kumokontrol sa trading ng opium sa rehiyon na kinabibilangan ng Myanmar, Thailand at Laos. Ang rehiyong ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng opium sa buong mundo. Kaugnay din nito, itinuturing na matalino si Kunsa dahil sa kakayahan niyang bumuo ng mga koneksyon at alyansa sa mga lokal na warlord, armadong grupo at ilang opisyal ng gobyerno. Ginamit niya ang mga koneksyong ito upang mapalawak ang kanyang kontrol sa produksyon ng opium at heroin. Isa sa mga strategy niya ay ang paggamit ng kita mula sa droga para punduhan ang kanyang armadong grupo, ang Mong Thai Army. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay tinatayang 60% ng heroin na pumapasok sa United States noong dekada 70 at 80 ay galing sa kanyang organisasyon.
Maliban sa pagiging leader ng mga rebelde, si Kunsa ay kilala rin bilang isang mahusay na negotiator. Nagawa niyang umiwas sa mga pag-aresto sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa mga puwersa ng gobyerno at iba pang grupo. Number 4, Carlos Leder. Si Carlos Leder ay isang kilala na drug smuggler at isa sa mga nagtatag ng Medellin Cartel na isa sa pinakamalaki na grupo ng mga nagbebenta ng droga noong 1980s. Ipinanganak siya noong September 7, 1949 sa Armenia, Colombia. Ang tatay niya ay German at ang nanay niya ay Colombian. Kilala siya bilang isa sa pinakamatalino na smuggler dahil sa mga kakaibang paraan niya ng pagpupuslit ng cocaine. Bago siya naging malaking drug lord ay nasangkot muna si Leder sa maliliit na krimen gaya ng pagnanakaw ng kotse. At noong 1970s, habang nasa bilangguan sa United States ay nakilala niya si George Jung na isang kilalang drug trafficker. Pinagsama nila ang kanilang puwersa sa pagpuslit ng cocaine mula Colombia papunta sa Amerika. Isa sa mga ideya ni Leder ay ang paggamit ng malalaking eroplano para ilipat ang cocaine mula Colombia dadaan sa Bahamas bago makarating sa United States. Ginawa niyang base ang Norman's Cay na isang maliit na isla sa Bahamas para sa kanilang operasyon. Dito nila pinatatakbo ang sistema ng pagpuslit ng droga na mahirap mahuli dahil sa dami ng eroplano na ginagamit nila. Ang galing ni Leder sa pagpaplano at paggamit ng technology ang nagpatibay sa Medellin Cartel kasama sina Pablo Escobar at iba pang leaders. Maliban sa pagiging drug lord, si Leder ay may sariling mga paniniwala at balak na magtayo ng sarili niyang lipunan. Subalit noong 1987 ay nahuli si Leder sa Colombia at ibinigay sa mga autoridad ng United States. Nahatulan siya ng higit 300 years sa bilangguan. Number 5, Frank Lucas. Si Frank Lucas ay isang kilalang smuggler at drug lord mula sa North Carolina, USA na ipinanganak noong 1930. Sumikat ang kanyang pangalan dahil sa pelikulang American Gangster na hango sa kanyang buhay. Itinuturing siyang isa sa pinakamatalino na smuggler sa kasaysayan ng Amerika dahil sa kakaibang paraan niya ng pagpupuslit ng droga mula Asia papunta sa United States noong 1960s hanggang 1970s. Ang diskarte ni Lucas ay ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga supplier ng heroin mula sa Southeast Asia, lalo na sa Thailand. Sa ganitong paraan ay hindi na siya dumadaan sa mga middleman kaya mas mura at mataas ang quality ng droga na nakukuha niya. Ginawa niya itong negosyo at kumita ng malaki sa Harlem, New York. Isang sikat na taktika niya ay ang paggamit ng mga kabaong ng mga sundalo na namatay sa Vietnam War para maitago at maipuslit ang heroin patungo sa Amerika. Dagdag pa rito, isa pang dahilan kung bakit matagumpay si Lucas ay ang hindi niya paggamit ng karahasan para kontrolin ang kanyang negosyo. Mas pinili niyang makipag-ugnayan at magbigay ng suhol sa mga opisyal ng pulisya, militar at gobyerno upang hindi madiskubre ang kanyang operasyon. Subalit nahuli siya noong 1975 at nahatulan ng 70 years na pagkakakulong. Number 6, George Jung. Si George Jung o kilala rin bilang Boston George ay isang sikat na smuggler noong 1970s at 1980s. Ipinanganak siya noong August 6, 1942 sa Weymouth, Massachusetts. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya ngunit gusto niyang yumaman kaya pumasok siya sa ilegal na negosyo ng droga. Nagsimula siya sa pagbebenta ng marijuana sa California at dinadala ito sa East Coast ng United States. Gumamit siya ng mga eroplano para ilipat ang mga marijuana mula Mexico na naging dahilan ng kanyang mabilis na pagyaman at kasikatan. Ang pinakamalaking tagumpay ni George ay nang makipag-ugnayan siya sa Medellin Cartel mula Colombia na pinamumunuan ni Pablo Escobar. Siya ang naging pangunahing tao na nagdadala ng cocaine mula Colombia papunta sa United States. Sa kasagsagan ng kanyang operasyon ay tinatayang 85% ng cocaine na pumapasok sa Amerika ay mula sa kanyang kalakalan. Dahil dito ay mabilis na lumaganap ang cocaine at dumami ang gumagamit nito sa bansa. Kaugnay nito itinuturing si George Jung bilang isa sa pinakamatalino na smuggler dahil sa kanyang husay sa pagpaplano at pagpapatakbo ng malakihang operasyon nang hindi agad nahuli ng mga otoridad. Marami siyang koneksyon hindi lang sa mga drug lords kundi pati sa ibang tao sa gobyerno kung kaya't nakaiwas siya sa batas ng matagal. Ngunit gaya ng marami ay nahuli rin si George at noong 1994 ay naaresto siya at nahatulan ng 20 years na pagkakakulong dahil sa kanyang mga ilegal na gawain. Pero pinalaya siya noong 2014 matapos magsilbi ng halos 2 dekada sa kulungan.
Number 7, Victor Bout. Si Victor Bout ay isa sa pinakakilala na smuggler sa buong mundo. Kilala siya bilang Merchant of Death dahil sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na pagbebenta ng mga armas sa iba't ibang bansa. Ipinanganak siya noong 1967 sa Dushanbe, Tajikistan, na noon ay bahagi ng Soviet Union. Nagsilbi siya bilang opisyal ng Soviet Air Force bago nagtayo ng sarili niyang negosyo matapos bumagsak ang Soviet Union. Dahil sa kanyang kaalaman sa pagpapalipad ng eroplano at kakayahang magsalita ng ilang wika, ay nagawa ni Victor na bumuo ng malawak na network para sa pagpupuslit ng armas. Gamit ang kanyang kumpanya na Airces, ay nakapaghatid siya ng mga armas sa mga lugar na may kaguluhan gaya ng Africa, Middle East at South America. Matalino niyang naiwasan ang mga batas gamit ang peking dokumento, pagtatayo ng mga peking kumpanya at palagi ang pagpapalit ng rehistro ng kanyang mga eroplano. Samantala noong 2008 ay nahuli siya sa isang operasyon ng US Drug Enforcement Administration o DEA sa Bangkok, Thailand. Ang mga agents ng DEA ay nagpanggap na mga miyembro ng FARC na isang rebelding grupo mula sa Colombia at inalok si Victor ng bentahan ng mga armas. Inaresto siya at na-extradite sa United States kung saan nasentensyahan siya ng 25 years na pagkakakulong noong 2012 dahil sa ilegal na pagbebenta ng armas at terorismo. Ngayon si Victor ay nananatiling kontrobersyal. Para sa ilan, isa siyang kriminal na responsable sa pagpapalaganap ng kaguluhan sa buong mundo. Number 8, Arturo Beltran Leyva. Si Arturo Beltran Leyva, na kilala rin bilang El Barbas o El Jefe de Jefes, ay isang kilalang leader ng Beltran Leyva Cartel na isang malaking sindikato ng droga sa Mexico. Kilala siya bilang isa sa pinakamatalino na smuggler sa mundo dahil sa kanyang husay sa pag-organize ng mga operasyon sa droga at pakikipagsabwatan sa iba't ibang tao kabilang ang mga criminal groups at mga opisyal ng gobyerno. Nagsimula siya sa Sinaloa Cartel kasama si Joaquin El Chapo Guzman na isang kilalang drug lord. Ngunit noong 2008 ay naghiwalay sila ng landas dahil sa isang alitan at nagtayo si Arturo ng sarili niyang kartel kasama ang kanyang mga kapatid. Tinawag itong Beltran Leyva Cartel na mabilis na lumaki at naging isa sa pinakamalalaki na kartel sa Mexico. Ang kanilang operasyon ay pangunahing nakatuon sa pagpuslit ng cocaine, heroin at methamphetamine mula Latin America patungong United States. Ang talino ni Arturo ay makikita sa kanyang kakayahang makipagsabuatan sa mga opisyal ng gobyerno at militar. Gumamit siya ng suhol at mga banta para matiyak na hindi siya mahuhuli at patuloy niyang mapalago ang kanyang operasyon. Dahil dito ay nakontrol niya ang mga pangunahing ruta ng droga at nakaiwas sa mga pagsalakay ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Beltran Leyva Cartel ay naging kilala sa matinding karahasan at malawakang impluensya. At sa kabila ng mga operasyon laban sa kanya, ay nagawa ni Arturo na umiwas sa mga autoridad gamit ang kanyang mga koneksyon at impormasyon mula sa loob ng gobyerno. Number 9, Ismael El Mayo Zambada. Si Ismael El Mayo Zambada ay itinuturing na isa sa pinakamatalino na drug smuggler sa buong mundo. Siya ay leader ng Sinaloa Cartel na isa sa pinakamalakas na grupo ng mga drug lord sa Mexico. Ipinanganak siya noong January 1, 1948 sa Sinaloa, Mexico. Sa kabila ng tagal niya sa drug trade ay bihira siyang makita o makilala ng publiko dahil sa kanyang pagiging maingat at tahimik na naging dahilan rin kung bakit hindi siya kasing sikat ng ibang mga drug lord tulad ni Joaquin El Chapo Guzman. Samantala, nagsimula si Zambada sa negosyo ng droga noong 1970s at naging matagumpay siya dahil sa kanyang talino sa pagpapatakbo ng operasyon. Marunong siyang magplano at gumamit ng mga lihim na ruta para maiwasan ng mga autoridad. Hindi rin siya gumagamit ng karahasan gaya ng ibang mga drug lord. Sa halip ay maingat niyang pinamahalaan ng kanyang negosyo gamit ang diskarte at mga koneksyon sa iba't ibang bansa para masiguradong patuloy ang kanilang operasyon. Gayun din naman ay mahigit 4 na dekada na siyang hinahanap ng mga autoridad pero hanggang ngayon ay nakakalusot pa rin siya. Nakakapagpuslit siya ng droga mula Mexico patungo sa iba't ibang bansa, lalo na sa United States. Sa dami ng mga operasyong isinasagawa laban sa kanya, ay palagi siyang nakakaiwas dahil sa talino at maingat niyang pagpaplano. Bukod dito, ay malaki rin ang naitutulong ng kanyang mga alyansa sa mga opisyal ng gobyerno, mga politiko at iba pang leader ng kartel. Dahil dito ay nakakakuha siya ng proteksyon at mahalagang impormasyon na tumutulong sa kanya upang maiwasan ng mga operasyon laban sa kanyang kartel.
Hindi rin siya mahilig magpakita sa publiko, kaya bihira siyang mapansin o pag-usapan sa media na lalong nakatulong sa kanya sa pag-iwas sa atensyon ng gobyerno. Number 10. Rayful Edmond. Si Rayful Edmond III ay isang kilala na drug dealer noong 1980s sa Washington, D.C. Sinasabing isa siya sa pinakamatalino na smuggler sa Amerika dahil sa kanyang galing sa pagpapatakbo ng malakihang operasyon ng droga. Sa kabila ng kanyang ilegal na gawain ay matagal siyang nakaiwas sa mga otoridad at kumita ng $1 million mula sa kanyang negosyo. Samantala, ipinanganak si Edmond noong November 26, 1964 at lumaki sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa kanyang kabataan ay nasangkot siya sa trading ng droga. Sa tulong ng kanyang talino at diskarte ay napasama siya sa malalaking grupo na nagbebenta ng cocaine na kinukuha mula sa Medellin Cartel ng Colombia, na isa sa pinakamalaki na drug cartel noong panahong yun. Sa loob ng ilang taon ay tinatayang umabot sa $300 million ang halaga ng drogang na ipasok niya sa United States. Kaugnay nito, isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay si Edmond ay ang kanyang galing sa pagpaplano. Siya ang namahala sa lahat ng aspeto ng kanilang operasyon, mula sa pag-angkat ng droga, distribution, hanggang sa pagbibigay ng proteksyon sa kanyang mga tauhan. Ayon sa mga ulat ay higit 150 na mga tao ang nagtatrabaho para sa kanya. Dahil dito ay mabilis na kumalat ang kanyang droga sa buong Washington, D.C. Matalino rin siya sa pakikipag-ugnayan sa mga local groups at nagkaroon pa ng koneksyon sa ilang corrupt officials na naging dahilan kung bakit matagumpay siyang nakaiwas sa batas ng matagal. Number 11. Jorge Luis Ochoa Vasquez. Si Jorge Luis Ochoa Vasquez ay isang kilalang leader ng Medellin Cartel na isa sa pinakamalaki na grupo na sangkot sa pagpupuslit ng droga mula Colombia. Ipinanganak siya noong September 30, 1950 sa Medellin at lumaki sa isang mayamang pamilya na may mga negosyo sa mga kabayo at sakahan. Naging bahagi siya ng Medellin Cartel noong 1970s at 1980s at isa sa mga naging utak sa pagpapadala ng cocaine mula Colombia patungo sa United States at iba pang mga bansa. Samantala, si Ochoa ay kilala sa kanyang talino at maingat na pagplano. Ginamit niya ang mga legal businesses ng kanyang pamilya bilang front upang pagtakpan ang kanilang mga illegal operations. Isa sa mga strategy niya ay ang paggamit ng mga private planes at submarine upang ligtas na maipuslit ang droga sa ibang bansa. Subalit noong 1991 ay sumuko si Ochoa sa mga autoridad ng Colombia upang maiwasan ang extradition patungong United States. Dahil dito ay nakatanggap siya ng mas magaang parusa at hindi na extradite, at pagkatapos nito ay nanahimik na siya at nawala sa mata ng publiko. Number 12. Griselda Blanco. Si Griselda Blanco, na tinatawag din na La Madrina o The Black Widow, ay isa sa pinakamatalino na smuggler sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong February 15, 1943 sa Cartagena, Colombia at lumaki sa mahirap na buhay sa Medellin. Bata pa lang ay nasangkot na siya sa krimen at unti-unting naging bahagi ng trading ng droga noong 1970s at 1980s. Siya rin ang namuno ng malaking operasyon ng cocaine mula Colombia patungo sa Miami, USA, na kalaunan ay umabot sa iba't ibang bansa. Samantala, bilang leader ng Medellin Cartel ay mahusay si Griselda sa pag-iwas sa mga batas ng Colombia at Amerika. Gumagamit siya ng mga matalino na paraan sa pagpupuslit ng droga, tulad ng pagtatago ng cocaine sa mga damit at paggamit ng mga taong hindi kahina-hinala bilang tagapagdala. Dahil dito ay kumita siya ng napakalaki na halaga na umaabot sa $1 million. Bukod sa kanyang talino ay kilala rin si Griselda sa pagiging malupit. Sinasabing siya ay responsable sa maraming pagpatay, kasama na ang 3 niyang asawa. Isa sa mga kilalang bahagi ng kanyang buhay ay ang Cocaine Cowboy Wars sa Miami, na kung saan ay nagdulot ng matinding krimen at kaguluhan ng kanyang operasyon ng droga. Dahil dito ay nahuli si Griselda noong 1985 at nakulong ng maraming taon. Nakalaya siya noong 2004, ngunit pinatay siya sa Medellin, Colombia noong 2012. Number 13. Rafael Caro Quintero. Si Rafael Caro Quintero ay isang kilalang tao sa mundo ng illegal drugs at kinikilala bilang isa sa pinakamatalino na smugglers. Ipinanganak siya noong October 24, 1952 sa Sinaloa, Mexico at lumaki siya sa hirap ngunit mabilis na naging matagumpay sa krimen. Isa rin siya sa mga nagtatag ng Guadalajara Cartel, na isang malaking grupo ng droga sa Mexico noong 1970s at 1980s.
kasama sina Miguel Angel Felix Gallardo at Ernesto Fonseca Carrillo. Ang kanilang kartel ang namuno ng malawakang pagpapadala ng marijuana at cocaine mula Mexico patungong United States. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na matalino si Caro Quintero ay ang kanyang magaling na pagtatago ng operasyon. Nagtayo siya ng malalaking taniman ng marijuana sa mga malalayong lugar upang hindi agad matunton ng mga autoridad. Ang kanyang kaalaman sa pagtatanim ang nagbigay daan upang mabilis na lumago ang kanilang negosyo nang hindi napapansin. Subalit hindi lang siya magaling sa production ng droga, kundi mahusay din siya sa pag-organize ng kanilang operasyon. Malakas ang kanyang koneksyon sa ilang opisyal ng gobyerno na tumutulong upang maprotektahan ang kanilang operasyon mula sa mga autoridad. Maliban pa rito ay siya rin ang itinuturong responsable sa pagdukot, pagpapahirap at pagpatay sa isang DEA agent na si Enrique Camarena. Dahil dito ay isinagawa ang isang malaking operasyon laban sa kanilang kartel na nauwi sa pagkakadakip ni Caro Quintero. Number 14, Dawood Ibrahim. Si Dawood Ibrahim ay kilala bilang isa sa pinakamatalino na smuggler at kriminal sa buong mundo. Ipinanganak siya noong December 26, 1955 sa Mumbai, India. Siya ang pinuno ng D Company na isang malaking grupo ng mga kriminal na sangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagpupuslit ng ginto, droga at armas at pati na rin sa money laundering at pangingikil. Nagsimula siya sa maliliit na krimen noong 1970s, ngunit mabilis siyang umangat dahil sa kanyang galing sa pamumuno at pag-organize ng mga operasyon. Samantala, isa sa mga dahilan ng tagumpay ni Dawood ay ang kanyang malawak na koneksyon sa ibang mga sindikato ng krimen sa iba't ibang bansa. Dahil dito ay naitatag niya ang malakas na impluwensya sa mga black market sa Asia, Middle East at maging sa Europe. Kilala rin siya sa kanyang kakayahang umiwas sa mga autoridad dahil sa malawak niyang network ng mga kasamahan na tumutulong sa kanyang pagtatago. At noong 1993 ay nasangkot si Dawood sa mga kontrobersyal na pagsabog sa Mumbai na nagdulot ng maraming pagkamatay at pagkasira ng ari-arian. Ayon sa mga report, siya at ang kanyang grupo ang nagpondo at nagplano ng mga pagsabog na ito. Simula noon ay naging target siya ng gobyerno ng India at United States, ngunit patuloy siyang nakakatakas. Number 15, Klaas Bruinsma. Si Klaas Bruinsma ay isang kilalang kriminal mula sa Netherlands na kilala bilang isa sa pinakamatalino na smuggler sa buong mundo. Ipinanganak siya noong October 6, 1953 sa Amsterdam at lumaki sa isang mayamang pamilya. Bagaman maginhawa ang kanyang buhay, ay pinili niyang pasukin ang ilegal na negosyo ng droga. Noong 1970s ay nagsimula siya sa pagpupuslit ng marijuana mula sa Morocco patungong Europe at kalaunan ay pinalawak niya ito upang isama ang cocaine at heroin. Si Bruinsma ay nakilala dahil sa kanyang galing sa pagtatago ng kanyang mga illegal activities. Gumamit siya ng matalinong mga pamamaraan tulad ng pagbuo ng mga peking kumpanya upang itago ang kanyang mga activities at pera. Napakalawak ng kanyang network na sinusuportahan ng mga tao at mga negosyo na tumutulong sa kanyang pagpupuslit. Kilala rin siya sa paggamit ng karahasan para mapanatili ang kanyang kapangyarihan at maprotektahan ang kanyang negosyo mula sa mga kalaban. Dagdag pa rito noong 1980s ay kontrolado ni Bruinsma ang malaking bahagi ng bentahan ng droga sa Europe, lalo na sa Netherlands. Kumita siya ng malalaking halaga ng pera at naging isa sa mga influential people sa kalakaran ng droga. Ngunit kahit gaano siya katalino ay hindi rin siya nakatakas sa kapahamakan. Noong 1991, si Bruinsma ay pinatay sa labas ng isang hotel sa Amsterdam na siyang nagtapos ng kanyang pamumuno bilang isang drug lord.